Mga kapatid, Ingat maraming kuya. salamat sa inyong mga pagbabahagi. Brother Jerome na daw. Oh, si Brother Jerome, naku, malalim ito. Sige kapatid, take it away. Para makatulog na. Sige, sige. Maaga pa bo. Ah, Ikaw na, Brother Jerome. yung sa okay, what have I given up no para maano yung ba yung inaano ni yung Pearl no? Pearl Great friends. actually si Jesus andyan na sa puso natin, sa puso. Andyan na siya sa puso ko. Of course, nawawala lang siya pag of course yung mga attachments, yung human will ko, yung pride ang namumuno. So, yung gospel nga ngayon, 'di ba? Sa rich ano na sabi niya na tupad ko na yung commandments mo, Lord eh. Ano pa ba yung dapat kong ano gawin? So, you have to sell all your possessions, sabi, and then follow me. Yun yung perfect na ano. Uh, bukod pa pala sa Ten Commandments, if you want to become perfect, you have to give up everything. But hindi naman na medyo nalungkot, sad yung ano kasi marami siyang possessions. So of course, totoo lang wala man akong talagang possession eh. Wala akong bahay, wala akong kotse, walang rent lang kami. So yung actually yung anak ko nga sinabihan ko na ano eh stop na muna siya sa paglolo niya kasi wala wala pang naibigay si Lord, sabi ko. So I just kasi previously naman yung mga lahat ng kanyang college sa political science hanggang ano it's I recognize that it's all coming from the Lord through the help ng mga ibang community, no, mga brothers and may mga ibang from hindi ko pa kilala na nag-shoulder, may mga ganyan. So I recognize this as all coming from the Lord. That's why I just continue lang. Kung ano, oh sige, si Senator Bong Revilla, hindi mo akalain eh nag yung na-hospital yung asawa ko. ah, malaki yung bill namin. Hindi ko akalain na pwede pa lang mag-ano doon. So, yung mga ganun ba, si Lord gumagawa ng paraan na ibubulong niya sa'yo or sino ba yung pwede mong kausapin or ano. So, na, ibibigay naman ni Lord pero hindi in His time. Hindi yung parang, oh, ito na kagad, yung ganyan-ganyan. So, and just ano lang talaga yung in divine mercy na you trust the Lord that He will provide. Ayun naman yung ano ko, pinang ah, hahawakan ko. Hindi government official lang yung ano ko, yung mga parents sa agrarian reform nag ano yung tatay ko tapos so middle ano lang in college actually may mga times na hindi sila nakapagpadala ng pera so I have to yung mga kasi may tuition fee pa rin akong babayan may mga promissory note from Brads pupunta ako dun sa mga Brads para yung isang nagtuturo doon siya yung parang magpo-promissory sa akin in behalf of the ano. So, may mga ganun ba na lalapitan ka. Pero gaya ng sinabi ni Brother Boy, yung mga ganun, it's all throughout my ano lang yun. Diskarte, sariling diskarte. Walang kasamang dasal. Iba pa yun. So may kasamang yabang pa. Yung mga yung ganun. Kasi UP ka, University of Pride yun eh. So, ngay ngayon, may andyan pa rin naman yung at least you are aware and you are able to detach, no? Yung ano ba yung kailangan mo i-give up? Ayan naman ang dasal mo yung pride eh talagang
mabawasan or matanggal. Kaya naman si Lord man mag-aano yan, magtatanggal. Tiwala siya yung he will purge. So yung requirement lang naman is give up mo lang yung mo, human will mo. Tapos para yung kanyang banal na kalooban talaga ang that's the ideal, no? Which na unti-unti naman siya, may mga I mean, they are, di mo nga akalain na everyday gusto mong ma-receive si Jesus sa Eucharist. I cannot explain that. Di ko yan ginagawa noon na maipadama yung pagmamahal kay Lord through the Eucharist. Kasi love God above all. So, I want to express my love through the Eucharist. And of course, ewan ko rin, parati rin ako napapasok dyan sa mga Blessed Sacrament din. So, just want to be with Him, makasama siya. Ayan ang yan si Lord. Yan ang mga ways of the pearl, no? Andyan naman siya sa sacrament, yung mga pearl na natin eh. Tapos, of course, alam natin sa ating yung mission naman natin, ito hindi lang mission as a community, but of course I have to unahin ko muna yung pamilya ko bago yung dapat madala ko yung pamilya ko. Kung dadalhin ko yung ibang tao muna, pamilya na naiwan naman, parang hindi rin. Although may mga ibang friends din ako na lumalapit sa akin, nagpapadasal, ganyan. Isa pa, niloloko Father Jerome. Hindi padre di pamilya po. Kala niya magkapatid ko yung si Father, di naman. So, ayun po, dahil nga po, di ba, alam naman natin na may, yung gospel natin nga is, the Lord comes, nagliliyab si Lord eh. He's coming here on earth. And gusto niya, it's almost burning na, but, ayun nga, and then, to the point nga na magkakaroon talaga ng paghati-hati division sa ating pamilya, which is true. Nangyayari yan. Kapag ako ito, ipagkakapit ko kay Lord, sila, hindi na maintindihan eh. Yung mga, hindi nga sila, although paminsan, punta ng simbahan, o ngayon, hindi na naman. So, but I continue to pray. I just live up to the Lord. I don't force them. Parang ganun ba? Paminsan nasasabihan ko lang, ba't hindi kayo nagsimba? Tapos pero sa kanila yon, parang hindi maganda rin ang dating sa kanila paminsan na parang pinapalo nagrarason pa yung anak ko dahil ba hindi ako nagsimba, wala nang hindi na ako makapag-aral, parang gano'n, hindi na siya matutuloy yung law or something. So, parang ginagamitan ng mga law. But sabi ko naman, with or without itong mga hiling ninyo, you have to go because that is commandment of the Lord na we have to go to Mass with or without yung mga kahilingan natin. Hindi ko na lang masyado yung pagdating sa religion kasi na-off sila pag mga ganyan eh. Pag may mga we talk about So, I'll just in my silence, I just do my prayer, my reparations, and my mga I love you, Lord, na I pray na in time, they are able to recognize your love, your grace, na lahat ng mga meron tayo is all coming from the Lord. Kung wala tayo paminsan, we still praise and thank the Lord kasi buhay pa tayo. Ganun nga si Job, nawala na nga yung mga, pinatay na yung mga but still, blessed be the Lord. Praise pa rin si Job. So, ganun, dapat ganun pa rin yung asal natin na
Kasi even in this suffering, no, itong sakit ng wife ko, the Lord is very, very present there in the suffering. Hindi lang nila, of course, ma-recognize yan. But when you, talaga itong suffering natin kasi is very, very much salvific. Hindi lang sa atin, but to other people. Hindi lang natin na kikita yan. Pero when we unite our pains with the Lord, nako, redemptive ang suffering natin. It can also convert other people din. Hindi lang natin nakikita. Kasi si Mama Mary na bahala niyan eh. Tsaka si Jesus kung sino may may need yan. So, yun lang naman ang dasal ko na mas lalo ko pang siyang di ko man totally na-give up pa yung lahat eh, 'di ba? Sabi ko nga andyan pa yung mga pride ko, no? Mga attachment. Although sabi ko naman wala mga attachment sa pera. Okay naman ako dito sa kahit yung trabaho ko hindi naman hindi kasing kasagana nung nag-OFW ako. Pero at least ngayon I am at peace kasi I am at peace because kasama ko si Lord. Unless as compared nung nasa Singapore ako, OFW, okay, bili dito, bili. Sarili ko lang yun. Hindi ko pinapasalamatan ng Panginoon. Hindi ko siya pinagdadasal o di ba? Na hindi ko siya nire-recognize na kanya galing to. Mayabang ako noon. So, ito naman, kahit na meron ka or wala, you are still happy that the Lord is there. You recognize that everything is coming from the Lord. I recognize other people na also Jesus in them, mga ano. So I just yun lang yung ko, I just trust the Lord that yung every time when I receive the Eucharist na hindi na siya never permit me to be separated from you, Lord. Na parati ka nandyan. That's my prayer. Na, ayun. So, yung at peace ako no sa kahit natutulog ako dati. Pag natutulog ako, may kalaswa ang pumapasok. Ngayon, at peace na kasi hawak ko yung rosary. Pag hanggat maano. So, every day, it's a grace na makapagdasal ka ng rosaryo. It's a grace na makapagdasal ka ng chaplet of Divine Mercy kahit na pauwi ka lang habang nasa MRT ka o kaya naglalakad ka papunta doon sa sa office or it's hawak mo yung rosary. It's really a grace na pipila ka. O yan, yung iba, cellphone, hawak ko yung rosary. It's si Mama Mary holding hands ko. Ayun. Parang, you are very at peace pag andyan. So, and it teaches you talaga humility. Kasi, kung walang humility, hindi ka hindi ka makapag-detach sa world. Yun yung inaano ko doon sa na I just attach to Mama Mary or attach to the Lord so that you can detach to the to the world or to the material or even to my family, to the so I because I prioritize the Lord. I recognize the Lord every paggising ko. I already give my I love you to the Lord and I already give up my will para sa kapalit sa kalooban niya and to the help of Mama Mary and all the angels and all the saints. So yun lang naman po yung aking gusto ipa-share sa inyo. May the Lord be praised, adored, and glory be blessed forever. Thank you. Thank you, Brother Jerome.